Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Bansa, ang kanin ang pangunahing kinakain natin sa araw-araw. Dito, araw-araw tayong nabubuhay. Masarap itong isabay sa ating mga ulam. Pero, bago natin maging kanin ang ating kinakain, paano mangyayaring kanin ang nasa ating hapagkainan? Nag-research kami kung paano mapapalago ang produksyon ng bigas. Isang halimbawa, ang liquid foliar fertilizer. Sinabi rito, the results from using PowerGrow, especially on rice, cannot be fully achieved right on the first cropping as the soil will undergo a so-called transition period. In the first cropping, for instance, Lalog said that farmers who have used PowerGrow on their crops attested that they achieved an initial 30% increase in yield. For first-time users of PowerGrow, Lalog recommends a combination of both 100% PowerGrow and 100% inorganic fertilizer. During the second cropping, inorganic fertilizer application is reduced by 50%. This is further reduced to 25% on the third cropping, and down to zero inorganic fertilizer application in the succeeding croppings. Based on the actual results of using PowerGrow, Lalog said that farmers who used to harvest 70 to 80 kavans per hectare from inbred rice were able to get 130 kavans per hectare. Likewise, hybrid rice yield increased from 150 kavans per hectare to 200 kavans per hectare with PowerGrow application. Nagsisimula ang lahat sa palay. Ang palay ay isang tanim sa ating kabukiran. Paano nga ba ito itinatanim sa ating buhay? Bago itanim ito, kailangang araruhin at patubigan. Saka ito tamnan. Buwan rin ang bibilangin para tumubo at lumago ang mga gantong palay. Pag tumilaw na ang butil ng palay, pwede itong anihin. nag-research din kami sa internet at ang aming nasaliktik. Unang-una, sa pag-aani, kinakailangang gapasin ng palay, saka ito pupunta sa makina upang ihiwalay ang putil at damo. Ang naiipong damo ay tinatawag na dayami. Ang putil ng palay ay kailangang ipilad sa araw upang hindi ito mabasa at magkaroon ng ugat at matigas na matigas. Paghanda na ang mga ito, kinakailangang ipabayo sa makina para maihiwalay ang bigas at sa balat nito na tinatawag na ipa. Kalimitan, kapag ibinibilad ang palay sa gilid ng kalsada o parteng sementado,
kaya hindi maiiwasan na malagyan ng bato. May makina ring naghihiwalay ng bato at bigas. Ito ay ang tinatawag na stoner. May ibang establishmento rin pinagkakanegosyo ang palay at ang bigas. Sa palay, mayroong palay buying station bilang bagsakan ng mga sako-sakong palay. Dito nila iniiimbak ang sako-sakong palay bilang reserba at saka ito ibinibenta. Sa bigas, mayroon ring mga retailer. Dito, makakapili kung anong uri ng bigas ang gusto mong bilhin. Ang mga ito ay magkakaiba ang mga presyo. May 27, may 32. Kung 27, 25% broken. Kung 32, 15% broken. Hanggang ilang kilo po yung pwedeng bilhin ng isang tao? Depende. Maximum namin 15 kilo. Baka sa iba 5 kilos lang. 15 kilos ang maximum namin. Nung una, 5 kilos din. Hanggang nakarating ng 15 kilos. Anong oras nagbubukas ang NFA? Ang NFA, alas 8. Tapos, Hanggang matapos, hanggang mayroon yung bigas. Madam. ilang bag ng bigas ang natitinda sa isang araw? Kasi 75. Ngayon, naging 40 na lang. Nag-minus sila ng 35 bag. Bakit? Bakit po? Parating na kasi ang anihan, madam. Medyo marami na rin at pupunti na rin ang kwan. Hindi na gaano marami ang bumili. Habang tumatagal, lumalaki ang pangangailangan natin sa bigas. Habang rumarami ang mga Pilipino sa kasalukuyan, sasapat ba ang supply natin? Maiibsan pa ba ang pagkagutom kung tumataas na ang presyo nito? Ako po si Maricel Padawang, nag-uulat sa document